Galing lang siya sa palengke. Hindi kailanman magiging totoong Fuentebella. Yan ang pampublikong hatol sa akin ng biyenan ko sa harap ng mataas na lipunan. Pero habang pumalakpak sila para sa kabit ng asawa ko, hawak ko sa ilalim ng talpukan ng abiso mula sa bangko. Ibinibenta na pala ng sarili kong asawa ang pinakaunang tindahan na ipinundar ng yumao kong ina. Ang kumikislap na chandelier sa Grand Ballroom ng Hotel Royal ay nagaanyaya ng karangyaan sa lahat ng bisita. Ngunit para sa akin, bawat liwanag nito ay tulad ng isang mainit na ilaw na nakatutok sa aking kahiyahiyang kalagayan. Yon ang ika-30 anibersaryo ng kasal ni Doña Escolastica Fuentebella. Ang buong alta sosyedad ng Manila ay naroroon, mga negosyante, politiko at mga kilalang pamilya na San Juan at Forbes Park. Nakatayo ako sa tabi ng asawa kong si Leandro. Malamig ang kanyang kamay, nang sulyapan ko siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa entablado kung saan nakatayo ang kanyang ina. May suot na kwintas na gawa sa emerald si Doña Escolastica, isang alahas na ang halaga ay katumbas na ng 3 bahay sa subdivision. Isang alahas na nabili gamit ang kita ng Montalban Supermart. Ang kumpanyang ako ang nagpatulo ng pawis upang maitayo mula sa wala. Para sa pamilya, sa tradisyon, at sa malinis na dugo. Ang malakas na pahayag ni Doña Escolastica habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Ngumiti siya sa mga bisita at sadyang dumaan ang kanyang paningin sa akin na tila ba ako ay isang basong walang laman bago huminto kay Violeta Sison. Si Violeta ang Chief Financial Officer ng aking kumpanya. At para kay Violeta, isang babaeng may tunay na uri at pinag-aralan na siyang nag-aalaga ng yaman ng aming pamilya. Hindi tulad ng iba dyan na nagkataon lang na nakatikim ng swerte mula sa putika ng Divisoria. Isang mahinang tawanan ang humahaginit sa mga mesa. Ang mga matataas na tao ay nagpalitan ng makahulugang tingin. Hindi man lang ako ipinagtanggol ni Leandro, hindi man lang siya lumingon sa akin upang humingi ng paumanhin. Sa halip, mas lalo pa siyang lumapit kay Violeta at itinuon ang kanyang kamay sa likod nito. Isang galaw na napakaswal, ngunit napakasakit tingnan. 10 taon akong kasal kay Leandro. 10 taon kong binayaran ang mga utang ng pamilya Fuentebella. Ako ang sumalo sa natitirang ari-arian nilang malapit ng mariposes ng bangko. Pinagtiisan ko ang bawat malamig na hapunan kung saan ang aking mga kamay na may bakas ng lumang pagtatrabaho ay patagong pinagtatawanan. At sa isang pangunusap lamang, tinanggal ng aking biyenan ang anumang natitirang danggal na inakala kong nabili ng aking pagsusumikap. Sa ilalim ng velvet na takip ng mesa, nanginginig ang aking mga daliri habang hawak ko ang aking telepono. Ilang sandali bago ang toast, naramdaman ko ang mahinang pag-vibrate nito. Isang priority alert mula sa aking personal na banking application. Nabalot ng lababo ng luha ang aking paningin habang binabasa ko ang dokumentong nakalakip. Isang deed of assignment at mortgage authorization. Ang ari-ariang ginagawang sangla para sa 50 milyong pisong pautang sa isang kumpanyang nagngangalang Sison and Fuentebella Holdings ay ang aming unang sangay sa Rizal Avenue. Ang sangay na iyon ay hindi lamang basta gusali. Iyon ang 2 palapag na tindahan kung saan ang aking yumaong ina ay nagbubuhat ng mga kahon ng isda at gulay araw-araw, nagtitiis sa ubo at pagod upang maipasok lamang ako sa kolehiyo. Ang lugar na iyon ang banal na lupa ng aking buong buhay at alaala ng aking ina. At sa ibaba ng dokumentong iyon, nakatatak ang digital na lagda ni Leandro Fuentebella gamit ang kanyang probesyonal na kapangyarihan bilang Vice-Presidente ng Montalban Supermart. Isang malamig at mabigat na pamamanhid ang bumalot sa aking dibdib. Ang sakit ay hindi isang mabilis na hiwa.
Ito ay isang mabagal at nakalulunod na pagkawala ng hininga. Hindi lamang pala siya nakikipagtalik sa ibang babae sa penthouse na ako ang nagbayad. Hinahayaan din niyang katayin ng kanyang kabit ang diwa ng aking yumao na ina. Piraso bawat piraso. Thalia! Ang matalim na boses ni Doña Escolastica ang pumutol sa aking pagkahilo. Itinuro niya ang bakanting baso ng alak sa kanyang mesa, habang ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at pang-aalis. Dahil wala ka namang ginagawa dyan kundi ang tumayo, kumuha ka ng panibagong bote ng vintage Merlot para kay Violeta at sa ating mga panauhin. Abala ang mga waiter at kahit paano ay maging kapakipakinabang ka naman sa pamilyang ito ngayong gabi. Ilang mga bisita ang lumingon sa akin. Naghihintay kung ang babaeng galing sa palengke ay magwawala, iiyak, o gagawa ng eksenang magpapatunay sa kanyang mababang pinagmulan. Lumingon din sa wakas si Leandro sa akin, ngunit walang awa sa kanyang mga mata. Ang naroon lamang ay pagkairita at isang tahimik na utos na sumunod ako. Sige na, Thalia, huwag mong sirain ang gabi ni Mama. Ang pabulong niyang utos habang nakatingin ng diretsyo sa akin. Tiningnan ko ang babaeng nagluwal sa aking asawa. At pagkatapos ay ang lalaking nangako sa harap ng altar na iingatan ako hanggang sa kamatayan. Ang kapahiyaang ito ay parang apoy na sumusunog sa aking lalamunan. Ngunit sa gitna ng pagkasulog na yon, may isang bagay na tuluyang nabasag sa aking loob. Ang aking kabaliwan na ang pagtitiis ay makabibili ng respeto mula sa mga taong walang marunong magmahal. Opo, Doña Escolastica? Ang mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay malinaw. Ang aking tayo ay tuwid. Tumalikod ako sa pangunahing mesa at naglakad patungo sa sommelier station malapit sa gilid ng silid. Mabilis ang kabog ng aking dibdib, ngunit ang aking mga daliri ay hindi na nanghinginig. Tumayo ako sa likod ng malaking haligi na gawa sa marmol, malayo sa paningin ng mga bisita, at binuksan ang aking telepono. Hindi ako tumawag sa pulis. Hindi ako sumigaw kay Leandro sa harap ng media. Ang anumang galit na yung gabi ay magbibigay lamang sa kanila ng dahilan upang sabihing ako ay hindi matino at tanggalin ang aking kapangyarihan sa kumpanya. Sa halip, binuksan ko ang isang nakatagong application na ginawa ng isang independent software engineer na kinuha ko ng nakaraang buwan nang mapansin ko ang unang hindi pagtutugma sa accounting. Huminto ang aking hinlalaki sa ibabaw ng screen. Ang application na ito ay naglalaman ng isang pasad, yang tracking script. Kapag na-activate, tahimik itong magkakabit ng digital tag sa bawat transaksyong idadaan sa corporate financial server ng kumpanya. Ipupangkat nito ang mga account na tumatanggap ng pera, ang IP address, at ang mga access credential ng real-time patungo sa isang cloud server na ako lamang ang may hawak ng password. Gusto niyo ng babaeng galing sa palengke? Ang pabulong kong sabi sa hangin habang pinipindot ko ang pulang button na may nakasulat na Activate Tracking. Pwede niyo akong apak-apakan ngayong gabi, pero tuturuan ko kayo kung paano lumaban ang isang taong galing sa putik. Umilaw ng kulay berde ang screen. Ang script ay gumagana na. Bawat sentimo na susubukang ilipat ni na Leandro at Violeta, simula sa sandaling ito ay mag-iiwan ng malinaw na bakas na magtuturo ng diretsyo sa kanilang mga kamay. Kinuha ko ang bote ng Merlot, inayos ang aking damit at huminga ng malalim. Mulay akong humakbang pabalik sa maliwanag na ballroom. Naglakad ako patungo sa mesa nang may tayo ng isang babaeng wala nang natitirang takot dahil wala na rin siyang inaasahang pag-ibig. Habang ibinubuhos ko ang pulang alak sa baso ni Violeta, muling nag-vibrate ang telepo o sa aking bulsa. Isang pangalawang abiso ang lumabas sa screen na ako lamang ang nakakakita mula sa aking kinaroroonan. Isang automatikong kumpirmasyon mula sa Land Registration Authority server. Ang electronic transfer ng title deed para sa property 004 Rizal Ave
ay na-approve na ni Leandro Fuentebella. Ang huling paglipat ng pagmamay-ari ay naghihintay na lamang ng founder's counter-signature sa loob ng 48 oras. Tumingin sa akin si Violeta, kinuha ang baso habang may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. "Salamat, Talia," ang malamig niyang sabi. Tumingin ako sa kaniya ng diretsyo. Ang aking kamay ay napakatatag habang hawak ang bote. At sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing yon, ako ay ngumiti pabalik. Inakala nilang napasok na nila ako sa silid na walang labasan. Hindi nila alam, pumasok lamang sila sa bitag na ako mismo ang naganda. Bawat halik ni Leandro sa aking noo ay may lasa na ng pagtataksil. Nang gabing iyon, pagkarating namin sa aming mansyon sa Forbes Park, maingat niyang inalis ang kanyang Amerikana at itinapon ito sa ibabaw ng sopa. Mukha siyang pagod na pagod. Isang pagod na maingat niyang itinatanghal upang hindi ko siya tanungin kung bakit umalis sila ni Violeta nang sabay sa ginanap na pagtitipon. "Pasensya ka na kay mama kanina, Talia," pabolong niyang sabi habang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking magkabilang balikat at pilit na itinapat ang kanyang mukha sa akin. "Alam mo naman si mama, matanda na. Mainitin ang ulo kapag nakakatagpo ng maraming tao." Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Naroon pa rin ang parehong mukha na minahal ko 10 taon na ang nakararaan. Ang lalaking lumapit sa akin sa lumang tindahan sa Rizal Avenue at nang akong tutulungan akong palagiin ang negosyo ng aking ina. Ngunit na yon, sa likod ng kanyang malambot na boses, wala na akong ibang nakikita kundi ang digital na lagda sa dokumentong nagbebenta sa aming simula. "Naiintindihan ko, Leandro," sagot ko habang ipinapakita ang isang mahilang ngiti. Inayos ko ang kanyang kwelyo tulad ng ginagawa ko gabi-gabi. "Magpahinga ka na. Marami pa tayong asikasuhin sa opisina bukas." Yumuko siya at humalik sa aking noo. Dati ang halik na yon ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan pagkatapos ng 12 oras na pagtatrabaho. Ngayon, para lamang itong malamig na basahan na itinatakip sa aking mukha upang hindi ako makahinga. Kinaumagahan, maaga akong dumating sa headquarters ng Montalban Supermart. Bago ako pumunta sa executive floor, dumaan muna ako sa maliit na silid sa underground kung saan nakatago ang lumang lalagyan ng mga gamit mula sa aming unang sangay. Pinindot ko ang switch ng ilaw. Sa gitna ng mga lumang kahon at resibo, nakasabit doon ang paborito kong lumang apron ng aking ina. May munting mansa ng tinta at tastas sa gilid ng bulsa. Inabot ko ang tela at dahan-dahan siyang hinaplos. Dito nanggaling ang bawat sentimo na nagpatayo ng 30 sangay ng kumpanyang ito. Dito nanggaling ang perang pambayad sa utang ng pamilya Fuentebella. At hindi ko hahayaang ang mga taong hindi kailanman nakahawak ng mabigat na kahon ang magmamay-ari ng mga pangarap ng aking ina. Inayos ko ang aking blazer, kinuha ang aking bag, at umakyat sa departamento ng accounting. "Magandang umaga po, Ma'am Talia." Bati ni Mang Danilo, ang aming ketuantrong na 8 taon nang naglilingkod sa kumpanya. Agad siyang tumayo mula sa kanyang mesa, may dalang folder ng mga taunang ulat. "Magandang umaga, Mang Danilo," sagot ko habang nakatayo sa tabi ng kanyang computer. "Kamusta ang lagay ng mga invoice para sa third quarter? Gusto ko sanang magkaroon ng sariling kopya ng mga huling pahayag sa bangko para sa aking personal na audit." Bahagyang nag-atubili si Mang Danilo. Inayos niya ang kanyang salamin at umiwas ng tingin ng ilang segundo. Ma'am? Hawak po yon ni Ma'am Violeta. Lahat po ng pangunahing ledger ngayong buwan ay direktang idinadaan sa kanyang opisina bago i-encode sa main server." Isang munting alarma ang tumunog sa aking isipan, ngunit napanatili ko ang kalmado kong muka. "Ganun ba? Walang problema. Ako na lang ang kukuha sa kanya."
Salamat, Mang Danilo. Kamusta na pala ang gamot ng anak mo? Ngumiti ng bahagya ang matanda, bagamat may bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang muka. Mabuti naman po, ma'am. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa ospital. Tumango ako at naglakad patungo sa opisina ng CFO. Nang buksan ko ang pinto ni Violeta, nakaupo siya sa harap ng kanyang dalawang malaking monitor. May hawak na tasa ng kape. Nang makita ako, hindi man lang siya tumayo o nag-abala na ayusin ang kanyang posture. Sa halip, isinandal niya ang kanyang likod at tinitigan ako ng may ngiti ng tagumpay. Talia, malamig niyang bate. May kailangan ka ba? Abala ako sa paghahanda ng pananalapi para sa susunod na board meeting. Kailangan ko lang itong USB. Sabi ko habang inilalapag sa kanyang mesa ang isang maliit na silver drive. Laglalaman niya ng mga bagong supplier list mula sa probinsya. Gusto kong ilagay mo agad yan sa main server upang maipasok sa budget ngayong hapon. Tinitigan ni Violeta ang USB. Pagkatapos ay tumingin sa akin ng may pagdududa. Maaari ko namang kunin yan sa email, bakit kailangan pang dumaan sa akin ng personal? Dahil ang mga supplier na ito ay mula sa lumang network ng ina ko sa palengke. Sagot ko ng walang kurap. At alam mo namang, mas gusto kong nakasisiguro ako kapag usapang ari-arian ng pamilya. Nang marinig ang salitang palengke, lumabas ang isang mahinang panghingipit sa mga labi ni Violeta. Ang parehong ngiti ng panghahamak na ipinakita ni Doña Escolastica kagabi. Mabuti pa nga, sabi niya habang kinukuha ang USB at isinaksak ito sa kanyang computer. Para matapos na rin ang mga lumang usapin. Habang nakatitig siya sa screen upang buksan ang folder, mabilis na lumabas ang isang maliit na dialog box. System password authorization required. Mabilis na nag-type si Violeta sa kanyang keyboard. Bago pa man niya matapos ang pag-encode, mabilis niyang inihara ang kanyang kamay at tumingin sa akin. Maari ka nang lumabas, Talia. Ako na ang magpapatuloy nito. At saka, papalitan ko na rin ang lahat ng security password ng Finance Department bukas para sa karagdagang seguridad ng kumpanya. Isang direktang pagsubok sa aking awtoridad. Gusto niyang ipamuka sa akin na ako ay wala ng kontrol sa sarili kong pera. Sige, Violeta. Sagot ko habang tumatalikod. Ikaw ang bahala. Tiwala naman ako sa kakayahan mo. Lumabas ako ng kanyang opisina at pumasok sa aking sariling silid. Isinara ko ang pinto at inilabas ang aking telepono. Sa screen ng aking telepono, lumabas ang isang maliit na berdeng tuldok na kumikislap. Device connection successful. Tracking script embedded via auto-run driver. Hindi napansin ni Violeta na ang USB na yon ay hindi lamang naglalaman ng dokumento. Sa sandaling isinaksak niya ito at itinipe ang kanyang admin password, ang script ay gumawa ng isang tahimik na kopya ng kanyang master key at ipinadala ito ng diretsyo sa aking nakatagong cloud database. Kahit palitan niya ang password bukas, ang kanyang master key ay nakakabit na sa aking aplikasyon. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang pagmabilis ng tibok ng aking dibdib. Ngunit bago ko pa man mailagay ang telepono sa aking bulsa, isang bagong notification ang mabilis na lumitaw sa screen. Isang live transaction log mula sa server ni Violeta. Outgoing wire transfer approved, 15 million pesos. Recipient account, Escolastica Fuentebella Private Savings. Reference note, Family Management Allowance Urgent. Napatigil ako. Napahawak ako sa gilid ng aking mesa. Hindi lamang pala si Leandro at Violeta ang nagnanahaw sa kumpanya. Ang biyenan kong nagmamalaki ng malinis na dugo at mataas na pinagmulan ay direktang tumatanggap ng milyon-milyong piso mula sa kumpanyang kanyang tinatawag na putikan ng Divisoria. Ang yaman ng mga Fuentebella ay nakatayo pala sa libingan ng aking pagsusumikap.
Isang oras pagkatapos lumabas ang 15 milyong pisong transaksyon sa aking telepo o hindi ako nanatili sa aking opisina. Kinuha ko ang aking mga gamit at nagmaneho patungo sa pangunahing sangay ng Bank of the Philippine Islands sa Makati. Dito nakalagay ang mga pangunahing corporate account ng Montalban Supermart, pati na rin ang mga personal na pautang na kinuha ng pamilya Fuentebella 10 taon na ang nakararaan. Bilang tagapagtatag at may hawak ng majority voting shares, may karapatan akong humiling ng buong pagrerepaso sa mga collateral file na nakatali sa pangalan ng kumpanya. Pumasok ako sa pribadong silid ng Senior Vice President ng bangko, si Mr. Arispe, isang lumang kaibigan ng aking yumao na ina na tumulong sa akin nung nagsisimula pa lamang ako sa negosyo. Talia, paunang bati ni Mr. Arispe habang inilalapag ang isang makapal na itim na folder sa mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at malalim na lungkot. Sigurado ka ba na gusto mong makita ito ng mag-isa? Maaari mong tawagan ang iyong abogado. Gusto kong makita ang katotohanan, Tito Arispe. Sagot ko habang nauupo sa kanyang harap. Lahat ng itinatago nila sa akin. Binitawan niya ang folder at isinara ang pinto ng kanyang silid. Ang pamilya Fuentebella, wala na silang tunay na pagmamay-ari, Talia. Ang mansyon sa Forbes Park na tinitirhan ninyo, nakasangla na yon sa 2 magkaibang bangko simula pa noong 2018. Ang 3 luxury car na ginagamit ni Leandro at ng kanyang ina, lahat yon ay nakalis sa ilalim ng pangalan ng Montalban Supermart bilang executive vehicles. Napatigil ang aking paghinga. Tinitigan ko ang mga papeles na nakaladlad sa aking harap. Ang aristokratikong pamilya na palaging nagmamalaki ng kanilang lumang dugo at matataas na ninuno ay pala utang. Ang kanilang mansyon, ang kanilang mga mamahaling damit, ang bawat pagtitipo na inorganisa ni Doña Escolastica upang ipamuka sa buong lungsod ang kanyang kahalagahan. Lahat ng iyon ay pinalalutang lamang ng pawis ng isang babaeng galing sa palengke. At ang mas masakit pa, tiningnan ko ang petsa ng unang malaking sangla ng Forbes Park Mansion. Setyembre 2015. Iyon ang eksaktong buwan kung kailan namatay ang aking ina sa ospital. Nung mga panahong iyon, sinabi sa akin ni Leandro na wala muna tayong pondo upang dalhin ang aking ina sa ibang bansa para sa mas pinalawig na gamot sa baga. Naniwala ako sa kanya. Iniyakan ko ang kanyang dibdib habang sinasabi niyang ginawa natin ang lahat. Ngunit sa parehong buwan pala na iyon, kinuha ni Leandro ang 30 milyong piso mula sa credit line ng kumpanya upang tubusin ang mansyon ng kanyang ina mula sa pampublikong auction. Isang malamig na usok ng galit ang pumuno sa aking dibdib. Ang kwintas na emerald na isinuot ni Doña Escolastica kagabi, ang perang ipinambili roon, ay ang perang dapat ay nagligtas sa buhay ng aking ina. Talia, ayaw mo pa ba? Tanong ni Mr. Arispe habang nakatingin sa aking nanginginig na mga kamay. May isa pa po akong kailangang makita, pabulong kong sabi. Ang kumpanyang Sison and Fuentebella Holdings. Binuksan ni Mr. Arispe ang kabilang bahagi ng folder. Isang offshore shell company na nakarehistro sa British Virgin Islands, ngunit may lokal na corporate account dito. Ang mga opisyal na nakatala ay sina Violeta Sison at Doña Escolastica Fuentebella. Si Leandro ay nakatala bilang sole beneficiary. Sa nakalipas na 2 taon, higit 200 milyong piso na ang naililipat sa account na ito mula sa mga supplier rebate at wala sa librong kita ng iyong mga supermart. Hawak ko na ang katotohanan. Hindi lamang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang maingat at planadong pagpatay sa aking negosyo at pagkatao. Bago ako lumabas ng bangko, nakatanggap ako ng isang audio file sa aking telepon. Ipinadala ito ng aking pinagkakatiwala ang personal assistant na si Maya, na lihim kong pinasunod sa pribadong spa sa Bonifacio Global City,
kung saan nagkikita sina Doña Escolastica at Violeta tuwing Biyernes ng hapon. Isinaksak ko ang aking earphones habang nakaupo sa loob ng aking kotse sa basement parking. Ang boses ni Doña Escolastica ay malinaw na umalingaw-ngaw sa aking tainga, may kasamang tunog ng mga baso at mahinang musika sa background. Kailan ba tuluyang pirpirmahan ng babaeng yon ang paglipat ng nahuling 50% ng voting shares, Violeta? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. Huwag kayong mag-alala, Doña Escolastica. Sagot ni Violeta, may kasamang mahinang tawa. Naniwala siya na para sa bagong loan ang mga papeles na ibinigay ko. Kapag naisara na natin ang transaksyon ngayong buwan, ang buong kumpanya ay sa atin na. Mabuti naman, sabi ng biyenan ko. Napakasakit na sa mata na makita ang mukha ng palengkera na yon sa mga pampublikong pagtitipon ng pamilya Fuentebella. Pagkatapos maipasa ang lahat ng ari-arian sa Season and Fuentebella Holdings, paalisin niyo na siya sa mansyon. Pilitin mo si Leandro na maghain ng annulment sa lalong madaling panahon. Hindi natin kailangan ng isang maid na nagpanggap na reyna na sa ating pamilya. Ibinaba ko ang aking earphones. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang aking mga mata ay tuyo na. Wala na ang natitirang awa. Wala na ang natitirang utang na loob. Ang pamilya Fuentebella ay hindi ko na pamilya. Sila ay isang grupo ng mga kriminal na nakasuot ng mamahaling damit at oras na upang patayin ang kanilang palabas. Inilagay ko ang kotse sa drive at lumabas sa parking lot ng bangko. Habang nagmamaneho ako sa gitna ng trapiko sa Makati, maulan at madilim ang paligid. Huminto ako sa isang pulang ilaw sa isang tahimik na kalsada malapit sa likod ng aming headquarters. Biglang may lumapit na isang madilim na anino mula sa gilid ng kalsada. Isang kamay ang mabilis na kumatok sa bintana ng aking kotse. Nagulat ako at napahawak sa aking steering wheel. Sa labas ng bintana, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng maitim na hoodie, basang-basa sa ulan. Nang ibaba niya ng kaunti ang kanyang takib sa mukha, nakita ko ang mukha ni Casilda, ang kapatid ni Leandro sa labas, ang anak sa labas na kailanman ay hindi kinalala ni Doña Escolastica at itinapon sa gilid ng pamilya. Mabilis kong ibinaba ng bahagya ang bintana ng kotse. Casilda? Anong ginagawa mo rito? Tumingin si Casilda sa paligid nang may takot sa kanyang mga mata bago pa bulong na nagsalita sa gitna ng patak ng ulan. Ate Talia, buksan mo ang pinto. Alam ko ang ginagawa nila sa'yo. At alam ko kung paano mo sila pwedeng sirain bago ka nila tuluyang ipatapon. Sa pamilyang ito, kahit ang air conditioner ay may amoy ng kasinungalingan. Naupo kami ni Casilda sa pinakasulok ng isang maliit na coffee shop sa Malate, isuglumang kainan na malayo sa mga mata ng mga Fuentebella at ng mga kakilala nila sa negosyo. Ang ulan sa labas ay patuloy na pumapatak sa salamin ng bintana, habang si Casilda ay hawak ang kanyang baso ng mainit na tsaa gamit ang dalawang kamay na nanginginig. Si Casilda ang anak ni Don Fernando Fuentebella sa kanyang dating sekretarya. Naging pampublikong lihim siya sa loob ng 3 dekada. Kailanman ay hindi siya pinayag ang pumasok sa pintuan ng mansyon sa Forbes Park tuwing Pasko. Hindi ako narito para humingi ng pera sa iyo, Ate Talia. Paunang sabi ni Casilda habang nakatitig sa kanyang tasa. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog mula sa puyat at pagod. Narito ako dahil alam ko ang pakiramdam ng itapon tulad ng isang basahan pagkatapos nilang kunin ang lahat ng pwede nilang makuha. Nakinig ako ng tahimik. Hindi ako nagpakita ng sobrang emosyon. Sa mundo ng mga Fuentebella, ang bawat luha ay may kaukulang presyo. Nung 7 taong gulang ako, pagpapatuloy ni Casilda, at may isang tunay na luha na lumabas sa kanyang mata. Pinatayo ako ni Doña Escolastica sa labas ng gate ng mansyon habang nandoon sa loob si Leandro at ang buong pamilya para sa Noche Buena.
Ipinatapon niya ang regalo ng tatay ko sa akin sa basurahan. Sinabi niya sa akin na ako ay isang anak sa labas, isang dumi, na kailanman ay hindi magkakaroon ng karapatan sa apelidong Fuentebella. Pinunasan niya ang kanyang muka at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Naroon ang isang malalim na galit na pamilyar sa akin. Galit ng isang taong matagal na inalipusta. Ngayon, gustong ibigay ni Leandro ang buong pamamahala ng kumpanya kay Violeta? Pabulong niyang sabi habang inilalabas ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag. Ito ang mga panloob na audit file mula sa pribadong opisina ni Leandro. Nakatala rito ang mga hindi opisyal na paglipat ng pera patungo sa mga personal account ni Violeta. Gamitin mo ito, Ate Thalia. Isumite mo ito sa Bureau of Internal Revenue at sa SEC. Kapag napatunayan ito, matatanggal si Leandro at si Violeta sa kumpanya. Tinitigan ko ang envelope sa mesa. Bakit mo ito ibinibigay sa akin, Casilda? Anong makukuha mo rito? Numiti ng bahagya si Casilda. Isang niting mabilis na nawala. Gusto ko lang makitang bumagsak ang pamilyang yon. At kapag nawala si Leandro, ako na lamang ang natitirang may dugong Fuentebella na pwedeng humawak ng natitirang ari-arya ng tatay ko. Umalis si Casilda pagkatapos niyon. Kinuha ko ang envelope at mabilis na nagtungo sa pribadong opisina ng aking abogado na si Ati Santos. Sa loob ng 2 oras, isa-isang sinuri ni Ati Santos ang mga pahina ng dokumentong ibinigay ni Casilda. Habang nagbabasa ang abogado, mas lalong nagiging formal at seryoso ang kanyang mukha. "Thalia?" sabi ni Ati Santos habang ibinababa ang kanyang salamin. "Mabuti na lang at dinala mo muna ito sa akin bago mo ipinasa sa mga awtoridad." "Bakit, Ati? May mali ba sa mga numero?" "Ang mga dokumentong ito ay tunay na nagpapakita ng malaking gianlian sa buwis," paliwanag ng abogado habang itinuturo ang kanyang daliri sa ibabang bahagi ng 15 pahina. "Ngunit tingnan mo ito. Sa ilalim ng bawat deklarasyon ng tax exemption, may nakatatak na pampublikong lagda. Ang lagda mo, Thalia." Napatigil ako. Lumapit ako sa mesa at pinagmasdan ang dokumento. Ito ay isang napakahusay na forgery ng aking lagda. Kapag ginamit ko ang mga papel na ibinigay ni Casilda upang ireklamo sina Leandro at Violeta sa BIR, ang mismong mga dokumentong ito ang magiging katibayan na ako ang nag-utos ng tax evasion sa loob ng huling 3 taon. Si Casilda ay hindi dumarating bilang isang tagapagligtas. Dumating siya bilang pangalawang balabal ng bitag. Gusto niyang sirain si Leandro gamit ang kaso ng pagnanakaw at sabay na ipabilanggo ako gamit ang kaso ng tax fraud upang maalis kaming dalawa sa landas at mapasaka niya ang buong Montalban Supermart. Isang matinding pait ang lumabas sa aking lalamunan. Sa pamilyang ito, wala talagang nakalalapit sa akin na may malinis na hangarin. Lahat sila ay may hawak na kutsil sa likod ng kanilang mga niti. "Anong gagawin natin, Ati?" tanong ko habang isinasara ang folder. "Huwag mong gagamitin ito," payo ng abogado. "At huwag mong ipaparamdam kay Casilda na alam mo ang kanyang tunay na plano. Hayaan mong isipin niyang kumagat ka sa kanyang papin." "Sige," pabulong kong sagot. Pumapayag ako. Ngunit bago ko pa man maitago ang mga papel sa aking bag, biglang nag-vibrate ang aking telepo. Ang pangalan ni Mang Danilo, ang Kieto Anchereng, ay kumikislap sa screen. Sinagot ko ang tawag. "Mang Danilo?" "Ma'am Thalia!" Ang boses ng matanda ay halos hindi makapagsalita sa matinding takot. May naririnig akong ingay ng mga taong naglalakad at sumisigaw sa background. "Nandito po ang mga pulis at mga kinatawa ng National Bureau of Investigation sa Accounting Department. May hawak silang warrant para i-seize ang lahat ng ating financial computers."
Napatayo ako mula sa aking upuan. Ano? Saan nanggaling ang warrant? Si Ma'am Violeta po at si Sir Leandro. Ang boses ni Mang Danilo ay nanginginig ng husto. Nagsumite po sila ng pormal na reklamo laban sa inyo. Sinasabi nilang binawasan ninyo ang pondo ng kumpanya ng 100 milyong piso patungo sa isang pribadong account? Ang masakit pala sa masaksak sa likod ay ang makitang kakilala mo ang humahawak ng kutsilyo. Nang makarating ako sa ikalimang palapag ng Montalban Supermart headquarters, ang buong hallway ay nababalot ng malamig na katahimikan. Ang mga empleyado na dati ay nakangiting bumabati sa akin tuwing umaga ay nakatayo sa gilid ng mga pader, nakayuko ang mga ulo at nagpapalitan ng pabulong na salita. Sa tapat ng pinto ng aking executive office, nakatayo ang 4 na lalaking nakasuot ng barong at may nakasabit na ID ng National Bureau of Investigation. May dilaw na tape na nakalagay sa ibabaw ng hawakan ng pinto. Crime scene. Do not enter. Sa kabilang dulo ng hallway, nakatayo si Leandro at si Violeta. Si Leandro ay nakasandal sa pader, may hawak na tasa ng kape, habang si Violeta ay may hawak na isang makapal na folder. Walang galit sa kanilang mga mukha. Ang naroon lamang ay ang malamig na tagumpay ng mga taong nakatitiyak na nakuha na nila ang kanilang biktima. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko habang naglalakad ng diretso patungo sa pinto. Ang aking boses ay hindi sumigaw. Ang aking hakbang ay hindi nagmadali. Lumalapit ang isang NBI agent. Ma'am Thalia Montalban? Ako po si Agent Ramirez. Narito po kami upang magpatupad ng search and seizure warrant batay sa pormal na reklamo ng Board of Directors ukol sa pagnanahaw ng igit 100 milyong piso mula sa reserve account ng kumpanya. Pagnanakaw? Huminto ako at tinitigan ng agent. Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito. Bakit ko nanakawin ang sarili kong pera? Hindi na po sa iyo ang pera giyon, Thalia. Ang boses ni Violeta ang sumagot mula sa aking likuran. Lumapit siya, may kasamang malaking ngiti. Ayon sa mga audit record na isinumitat sa amin ngayong umaga, inilipat mo ang pondo sa isang panlabas na account sa nakalipas na 3 buwan nang walang pahintulot ng board. Sino ang nagbigay sa inyo ng mga audit record na yan? Tanong ko. Ibinukas ni Violeta ang kanyang kamay at itinuro ang taong nakatayo sa likod ng mga pulis. Lumabas si Mang Danilo, ang aming ketuan-truang, ang taong 500 kong pinalagpasan sa kanyang mga pagkakamali sa trabaho, ang taong personal kong binayaran ang 300,000 pisong bill sa ospital nung madeng ang kanyang bunsong anak na babae. Nakatungo si Mang Danilo. Ang kanyang mga bahagyang nanginginig na kamay ay may hawak na isang silver flash drive. Hindi man lang siya makatatingin sa aking mga mata. Mang Danilo? Pabulong kong tanong. Ang salitang yon ay hindi lumabas bilang galit. Ito ay lumabas bilang isang malalim na sugat sa aking dibdib. Pasensya na po, Ma'am Thalia. Ang nanginginig na boses ng matanda ay halos hindi marinig. Hindi ko na po pwedeng itago ang katotohanan. Kayo po ang nag-utos sa akin na i-encode ang mga transaksyong iyon sa ilalim ng pangalan ng mga panlabas na supplier. Hahawak ko po rito ang lahat ng mga email at authorization letter na may lagda ninyo. Isinumpa niya ang kanyang sarili at ang kanyang kaluluwa sa harap ng maraming tao. Sa kanyang panginginig, nabitiwan niya ang isang silver na fountain pen. Ang panulat na iniregalo ko sa kanya noong nakaraang Pasko bilang pasasalamat sa kanyang katapatan. Tumunog ito ng malakas ng humampas sa sahig. Tinitigan ko si Mang Danilo. Alam ko kung bakit niya ginagawa ito. Nakita ko ang maliit na sulat sa kanyang bulsa. Isang abiso mula sa pribadong ospital kung saan nakatira pa rin ang kanyang anak para sa tuloy-tuloy na therapy. Si Violeta ang humahawak ng kanyang leeg. Binalaan siya ni Violeta.
Magsinungaling ka laban kay Thalia o hihinto ang pondo para sa buhay ng anak mo? Ang longtot utang na loob na ipinagkaloob ko sa kanya ay ginamit ng aking mga kaaway upang gawing tali sa kanyang leeg. Narinig mo yon, Thalia? Tanong ni Leandro habang lumalapit sa akin. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat, ngunit sa pagkakataong ito, walang pagkukunyari ang kanyang hawak. Ito ay isang pilit na paghawak ng isang tagapag-alaga sa kanyang preso. Ayon sa mga patakaran ng kumpanya, suspendido ka muna sa iyong posisyon bilang presidente at CEO habang nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI. At para hindi ka na maghirap sa pagpunta sa kulungan, dagdag ni Violeta habang inilalabas ang isang papel mula sa kanyang folder. Maaari mong pirmahan itong voluntary relinquishment of executive powers. Kapag ipinasa mo ang iyong mga natitirang voting rights kay Leandro, hindi ka muna namin kakasuhan ng formal sa korte ngayong araw. Bibigyan ka namin ng 3 araw para mag-isip. Isang napakagandang bitag. Gusto nila akong ihiwalay sa kumpanya, sirain ang aking pangalan sa media, at pilitin akong isuko ang aking mga natitirang shares kapalit ng panandaliang kalayaan. Inilabas ng NBI agent ang isang pares ng formal na abiso. Ma'am Thalia, kailangan niyo pong sumama sa aming tanggapan sa Taft Avenue para sa paunang pahayag at booking procedure. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, kasama ang 2 agent, nag-vibrate ang telepono sa aking bag. Sinagot ko ito nang hindi itinataas sa aking tainga. Inilagay ko sa speakerphone upang marinig ng lahat. Ang boses ni Doña Escolastica ay umalingaw-ngaw sa tahimik na elevator lobby. Thalia? Naririnig mo ba ako? Sabi ko naman sa'yo nung unang araw na pumasok ka sa pamilyang ito. Ang isang babaeng galing sa palengke ay hanggang palengke lamang. Ang damit ng isang reyna ay hindi kailanman babagay sa katulad mong lumaki sa putik. Enjoy your stay sa NBI. Ipinatay ng matanda ang tawag. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Hindi ko itinakip ang aking mga kamay sa aking mukha. Tinitigan ko sina Leandro at Violeta na nakatayo sa tapat ng elevator. May mga niting puno ng pagnanasa sa tagumpay. Nang bumukas ang pinto ng elevator, huminto ako at lumingon kay Leandro. Lumapit si Leandro sa aking tainga at sa isang napakahinang pabulong na puno ng lason sinabi niya, "Sabi ko sa'yo, Thalia, palengke lang ang bagsak mo." Tinitigan ko ang kaniyang mga mata, ang mga matang dating minahal ko, na ngayon ay puno na lamang ng kadiliman. "Maling tao ang ginagalit ninyo, Leandro." Pabulong kong sagot, ang aking boses ay malamig pa sa yelo. Dahil ang babaeng galing sa palengke ay marunong magkatay ng baboy. Pumasok ako sa elevator at isinara ang pinto. Bumalik ako sa kung saan ako nagsimula. Hindi para sumuko, kundi para paalalahanan ang sarili ko kung sino ako. Pagkalabas ko sa tanggapan ng NBI pagkatapos magbigay ng paunang pahayag kasama ang aking abogado, hindi ako bumalik sa mansyon sa Forbes Park. Ipinahatid ko ang aking mga natitirang gamit mula sa bahay na yon at nagtungo sa lumang 2 palapag na bahay ng aking ina sa gilid ng palengke ng Divisoria. Gabi na nang makarating ako. Ang kalye ay maulan, may amoy ng basang semento, tuyong isda at mga sariwang gulay. Dito ako lumaki. Dito sa maliit na silid sa ikalawang palapag na gawa sa lumang kahoy, ako nag-aaral sa ilalim ng isang dilaw na bumbilya habang ang aking ina ay nag-iipon ng mga barya mula sa kanyang benta sa ibaba. Naupo ako sa isang maliit na bangko sa tapat ng lumang kainan ni Aling Belen, ang babaeng nagpautang sa amin ng sabaw noong mga panahong wala kaming pambili ng ulam. "Thalia?" Ang boses ng matandang babae ay puno ng pagtataka habang lumalapit sa akin. May hawak na mainit na mangkok ng lugaw. "Diyos ko, iha, nabalitaan namin sa telebisyon ang sinabi ng mga Fuentebella tungkol sa'yo.
Sinasabi nilang nagnakaw ka daw sa sarili mong kumpanya? Umihip ang malamig na hangin mula sa kalye. Tumingin ako kay Aling Belen at sa 3 iba pang tindera na dahan-dahang lumapit sa aming mesa. Hindi ako nagnakaw, Aling Belen. Pabulong kong sagot. Ang aking boses ay may bahagyang panginginig, ngunit walang luha sa aking mga mata. Gusto nilang kunin ang lahat ng ipinundar namin ni Inay. Lumapit si Aling Nena, ang matandang nagtitinda ng isda sa tapat ng aming lumang pwesto. Inilabas niya mula sa kanyang apron ang isang nakatagong lumang bimpo, isang punas pawis na ginagamit ng aking ina noong nabubuhay pa siya. "Hawakan mo ito, Talia," sabi ng matanda habang inilalagay ang bimpo sa aking mga kamay. Ang ina mo ang pinakamatapat na taong nakilala ko rito sa palengke. Kailanman ay hindi siya kumuha ng hindi sa kanya. At alam naming lahat na ikaw ay anak ng iyong ina. Huwag kang mahihiya sa sinasabi ng mga mayayamang yon sa Maynila. Ang taong galing sa putik, hindi natatakot mabasa. Tinitigan ko ang lumang bimpo. Naroon pa rin ang magaspang na texture ng tela na madalas kong hawakan nung bata pa ako. Sila Doña Escolastica, si Leandro, si Violeta. Ginamit nila ang aking pinagmulan upang saktan ako. Ginawa nilang sandata ang salitang palengke upang iparamdam sa akin na ako ay mas mababa sa kanila. Ngunit habang nakaupo ako sa gitna ng mga taong ito na nagtrabaho gamit ang sariling pawis, na-realize ko ang isang bagay. Ang aking pinagmulan ay hindi aking kayayang nakaraan. Ito ang aking pinakamalakas na balute. Sila ay gawa sa marupok na salamin na madaling mabasag kapag nawala ng pera. Ako ay gawa sa bakal na itinahi sa hirap ng buhay. Pumasok ako sa loob ng lumang bahay kung saan naghihintay si Ate Santos kasama ang 2 nitong junior associates. Sa ibabaw ng lumang mesang kahoy, nakatambak ang mga orihinal na corporate bylaws ng Montalban Supermart na nilagdaan 10 taon na ang nakararaan. "Ati?" tanong ko habang nauupo sa kanyang tapat. May paraan ba upang magamit natin ang kanyang sariling kasakiman laban sa kanya? Ibinukas ng abogado ang 4 pahina ng konstitusyon ng kumpanya. May isang probisyon dito na ikaw mismo ang nagpalagay noong 2014, Talia. Ang Article 12, Emergency Biometric Authentication Clause. Paliwanag ni Ate Santos ayon sa probisyong ito. Kapag ang isang acting president ay magsasagawa ng isang malaking transaksyon na hihigit sa 50 milyong piso habang ang orihinal na tagapagtatag ay nakatira sa ilalim ng suspension, ang transaksyon ay hindi agad maipapadala sa bangko. Sa halip, ang sistema ay maglalagay ng isang 15-minute mandatory security hold upang humingi ng biometric verification o formal na pagpapatibay ng tagapagtatag. At sa loob ng 15 minutong yon, ang sistema ay otomatikong magpapadala ng direktang ulat sa Anti-Money Laundering Council at sa NBI upang suriin ang pinagmula ng pondo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. "Ibig sabihin?" sabi ko habang nagliliwanag ang aking isipan. Kapag inisip ni Leandro na nanalo na siya, at pilitin niya akong pirmahan ng paglipat ng kapangyarihan bukas sa emergency board meeting, at sa sandaling subukan niyang ilipat ang 200 milyong piso mula sa reserve account patungo sa kanyang offshore account. Dugtong ni Ate Santos na may kasamang ni Iti. Siya mismo ang mag-aaktibo sa huling bitag ng NBI. Hindi na natin kailangang maghabla sa korte ng matagal. Huli siya sa akto ng pagnanakaw sa harap ng buong board of directors. Tinitigan ko ang dokumento. Ang bitag ay handa na. Ang kailangan ko na lamang gawin ay pumunta sa board meeting bukas, magpanggap na isang talunang babae at hayaan silang isiping nakuha na nilang lahat. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang numero ni Leandro. Sinagot niya ito sa pangatlong ring. Ang kanyang boses ay may kasamang yabang at panlalait. "O Talia,
Tumatawag ka ba para magmakaawa? Sabi ko sa'yo wala nang patutunguhan ng katigasan ng ulo mo. Huminga ako ng malalim. Pilit na inilagay ang panginginig sa aking boses. Isang panginginig na kailangan niyang marinig upang maniwala siyang ako ay swardo na. Leandro? Pabulong kong sabi, tulad ng isang babaeng nawala ng lakas. Pumapayag na ako. Pirmado ko na ang paglipat ng kapangyarihan bukas sa emergency board meeting. Huwag niyo lang ituloy ang kaso laban sa akin. Maawa ka na. Narinig ko ang mahinang tawa ni Leandro sa kabilang linya. Isang tawang puno ng tagumpay. Mabuting pagpapasya, Talia. Bukas 10:00 ng umaga sa boardroom. Huwag kang mahuhuli. Ipinatay ko ang tawag. Tumingin ako sa labas ng bintana sa maulan na kalye ng Divisoria. Ang paltag ay nakabukas na. At ang daga ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang sariling bitayan. Ang pinakamagandang bitag ay ang bitag na mismong kaaway ang nagmamadaling pumasok. 6:00 ng umaga, sa loob ng isang walang markang van na nakaparada 2 kanto ang layo mula sa Montalban Supermart Headquarters, nakaupo ako. Kasama si Senior Agent Ramirez ng NBI Anti-Financial Crimes Division at 3 pa nitong technical na tauhan. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa loob ng van, may 4 na monitor na nagpapakita ng live data stream mula sa server ng kumpanya. Ang parehong data stream na ikinabit ko gamit ang tracking script 2 linggo na ang nakararaan. Kumpleto na ang ating mga dokumento, Mang Talia. Sabi ni Agent Ramirez habang inaayos ang kanyang earpiece. Hawak na natin ang bank routing history ng Sison and Fuentebella Holdings mula sa British Virgin Islands, pati na rin ang mga illegal na paglipat ng pondo na ginawa ni Violeta Sison sa nakalipas na 2 taon. Ngunit kailangan natin ng huling katibayan, ang mismong pagpindot ni Leandro sa transfer button ngayong umaga. Magagawa niya yon, sagot ko habang nakatitig sa mga monitor. Dahil naniniwala siyang wala na akong natitirang laban. Ang taong sobrang sigurado sa kanyang tagumpay ay ang taong pinakamadaling magkamali. Paliwanag ng NBI Technical Team, sa sandaling ilagay ni Leandro ang kanyang mga credential upang ilipat ang 200 milyong piso mula sa reserve account patungo sa kanyang offshore account. Ang Emergency Biometric Authentication Clause ay maglalagay ng 15 minutong hold sa transaksyon. Sa loob ng 15 minutong yon, ang signal ay direktang ipapadala sa NBI server bilang ebidensya ng grand embezzlement in progress. Handa na ang aming team sa ibaba ng gusali, dagdag ni Ramirez. Papasok kami sa boardroom sa sandaling lumabas ang berdeng ilaw sa aming system. Bago ako bumaba sa van, may isa pa akong kailangang tapusin. Pumasok ako sa isang maliit na kapilya sa tapat ng gusali kung saan naghihintay si Mang Danilo. Nakaupo ang matanda sa isa sa mga huling upuan, nakayuko at hawak ang kanyang rosaryo. Nang makita niya ako, mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at matinding pahiya. Ma'am Talia? Pabulong niyang bate. Ang boses ay nanginginig. Patawarin niyo po ako. Ginawa ko lang po yun dahil... Inilabas ko mula sa aking bag ang isang nakaprint na email thread at inilapag sa kanyang tabi. Ito ang email ni Violeta sa kanyang abogado nung isang araw, Mang Danilo. Sabi ko sa mahinahong boses. Pagkatapos ng board meeting ngayong umaga, nakatakda nilang ipatigil ang lahat ng tulong pampinansyal para sa therapy ng anak mo. Gagamitin ka nila upang magsalita laban sa akin sa korte, at pagkatapos ay itatapon ka rin nila sa kulungan bilang kasabwat. Nang basahin ng matanda ang mga sulat sa papel, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa semento ng kapilya. Umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay gumagalaw sa matinding pagsisisi. Patawarin niyo po ako, Ma'am Talia.
ang kanyang pabulong na sigaw habang itinataas ang kanyang mga kamay. Naging bulag po ako. Naging taksil ako sa taong tumulong sa pamilya ko. Yumuko ako at hinawakan ang kanyang mga balikat upang patayuin siya. Huwag kang lumuhod sa akin, Mang Danilo. Lumuhod ka sa Diyos at sa anak mo. At kung gusto mong bumawi sa ginawa mo, gawin mo ang tama ngayong umaga. Inabot ko sa kanya ang isang maliit na earpiece. Pumasok ka sa boardroom kasama ni Violeta. Magpanggap kang katulton pa rin nila hanggang sa huling sandali. At kapag inutusan kanyang i-verify ang mga account number, sundin mo lang siya. Tumingin sa akin ng matanda. Pinalitan ng isang matatag na pagpapasya ang kanyang takot. Gagawin ko po, Ma'am Talia. Kahit makulong ako pagkatapos nito, gagawin ko ang tama. Umalis si Mang Danilo patungo sa gusali. Tumingin ako sa salamin ng kapilya. Inayos ko ang aking simpleng itim na damit, isang damit na walang anumang alahas, walang anumang palamuti ng yaman. Hindi ko kailangan ng mamahaling alahas para ipakita kung sino ako. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasuot sa leeg. Ito ay nakatago sa isip at sa katotohanan. Lumabas ako ng kapilya at naglakad patungo sa pangunahing pinto ng Montalban Supermart Headquarters. Sa kabilang dulo ng kalsada, sa loob ng executive elevator ng gusali, nakatayo si Violeta at si Leandro. Hawak ni Violeta ang kanyang telpo na habang nagtatype ng isang huling mensahe para kay Leandro. Sa screen ng telpo ni Leandro, lumabas ang mensahe ni Violeta. Bukas, maiiwan tayong milyonaryo, habang si Talia ay nasa kulungan. Gumiti si Leandro at itinago ang telepono sa kanyang bulsa habang bumubukas ang pinto ng elevator sa ika-40 palapag. Ang palapag kung saan gaganapin ang huling board meeting. Hindi nila alam na sa bawat hakbang na ginagawa nila patungo sa boardroom, ang bawat segundo ay binibilang na ng batas. Kailangan mong magmukhang basahan para isipin nilang nanalo na sila. Nang buksan ko ang 2 malaking pintong gawa sa mahogany ng boardroom sa ika-40 palapag, ang lahat ng mata ng 10 kasapi ng Board of Directors ay mabilis na humarap sa akin. Sa gitna ng mahabang mesang salamin, nakaupo si Doña Escolastica sa pangunahing upuan. Isang upuang nakalaan lamang sa tagapangtatag ng kumpanya. Nakasuot ang matanda ng isang pulang silk dress. Nakasabit sa kanyang leeg ang parehong kwintas na emerald na binili gamit ang dugo ng aking negosyo. Sa kanyang kanan ay si Leandro na nakasuot ng bagong Amerikana at sa kanyang kaliwa ay si Violeta na may hawak na maikling folder. Nakasuot ako ng simpleng itim na damit, walang make-up at walang anumang alahas. Pumapel ako bilang isang babaeng natalo, isang babaeng napagod na sa pakikipaglaban at handa ng isuko ang kanyang buong buhay upang makaligtas lamang sa kulungan. Tingnan ninyo ang pumasok! Ang malakas na boses ni Doña Escolastica ay umalingaw-ngaw sa buong silid, may kasamang tawa ng panlalait. Ang dakilang presidente ng Montalban Supermart. Sa wakas, na-realize rin ng babaeng ito kung saan siya nababagay. Ilang kasapi ng board. Mga lalaking purong negosyante na walang pakialam sa katarungan kundi sa kani-kanilang kita lamang, ang mahinang ng tawanan. Maupo ka, Talia. Ang malamig na utos ni Leandro habang itinuturo ang isang solong upuan sa dulo ng mesa. Huwag na natin itong patagalin pa. Handa na ang mga dokumento para sa paglipat ng iyong voting rights at executive power sa akin bilang acting president. Laglakad ako ng mabagal patungo sa dulo ng mesa. Naupo ako, iniyuko ang aking ulo, at pinilit na magpalabas ng isang mahinang pang-inginig sa aking mga daliri. Ibinaba ni Violeta ang 3 pahina ng Voluntary Relinquishment of Executive Power sa aking tapat, kasama ang isang maitim na fountain pen. Kapag pinirmahan mo yan ngayong umaga, sabi ni Violeta,
habang nakatitig sa akin ng may pagmamay-ari. Iaatras ng kumpanya ang formal na kasong kriminal laban sa'yo sa NBI. Papayagan ka naming lumabas ng tahimik sa negosyong ito. Ngunit kapag tumang-i ka, makukulong ka sa loob ng 15 taon para sa kasong grand embezzlement. Dugtong ni Leandro, walang anumang bahid ng awa sa kanyang boses. Tinitigan ko ang papel sa aking harap. Tumingin ako kay Leandro, pilit na inilagay ang luha sa aking mga mata. Isagluhang hiram sa lahat ng sakit na ipinaranas nila sa akin sa nakalipas na 10 taon. Leandro? Pabulong kong sabi. Ang boses ay parang mabasag-basag. Pipirmahan ko ito. Isusuko ko ang buong Montalban Supermart sa'yo. Pero pakiusap, ibalik niyo lang sa akin ang lumang sangay sa Rizal Avenue. Iyon na lamang ang natitirang alaala ng ina ko. Isang malakas na hampas sa mesa ang ginawa ni Doña Escolastica. Manahimik ka! Palengkera! Ang sigaw ng matanda habang nakatayo at nakaturo ang kanyang daliri sa akin. Wala kang karapatang humingi ng kahit ano sa pamilya Fuentebella. Ang sangay sa Rizal Avenue ay naipagbili na upang bayaran ang mga pinsalang ginawa mo sa aming pangalan. Wala kang makukuha kahit 1 sentimo. Sa matinding galit ng matanda, itinulak niya ang kanyang baso ng tubig sa mesa. Ang malamig na tubig ay yumakap sa aking bisig at tumulo sa aking damit. Ilang kasapi ng board ang napatingin ng may bahagyang pagkagulat sa kagaspangan ng ugali ng matanda. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nagsalita. Inangat ko ang aking ulo. Pinunasan ko ang tubig sa aking braso. Sa loob ng aking isipan, binilang ko ang bawat segundo. 10 segundo na lang bago ang 10:00 umaga. Pirbahan mo na, Talia! Ang utos ni Violeta habang itinutulak ang panulat sa aking kamay. Naiinit na ang board! Kinuha ko ang panulat. Sa pamamagitan ng nanginginig kong kamay, isinulat ko ang aking lagda sa ibabang bahagi ng 3 pahina, ang lagdang formal na naglilipat ng aking executive signing credentials kay Leandro. Sa sandaling matapos ang huling kurba ng aking pangalan, mabilis na kinuha ni Violeta ang papel at inabot kay Leandro. Ayan! Ang sigaw ni Doña Escolastica, itinataas ang kanyang mga kamay sa kagalakan. Sa wakas! Ang Montalban Supermart ay tuluyan ng hawak ng tunay na pamilya Fuentebella. Mabilis na binuksan ni Violeta ang kanyang laptop sa ibabaw ng mesa. Humarap siya kay Leandro at pabulong na nagsalita ngunit narinig ng buong mesa. Leandro, pasukin mo na ang main server gamit ang iyong bagong acting president master key. I-approve mo na ang nakabinbing transfer ng 200 milyong piso mula sa reserve account patungo sa ating offshore account bago mag-close ang banking hours sa Zurich. Numiti si Leandro. Inilagay niya ang kanyang laptop sa kanyang tapat. Mula sa dulo ng mesa, tahimik akong nakaupo. Ang aking mga kamay na kanina ay nanginginig ay tuluyan ng huminto. Ang aking likod ay dahan-dahang tumuwid. Itinipe ni Leandro ang kanyang bagong master password sa screen. Master access granted. Leandro Fuentebella, Acting President. Mabilis ning ibinukas ang transfer tab kung saan nakahanda na ang 200 milyong piso na kukunin mula sa sahod ng mga manggagawa at sa pondo ng mga supplier. Ibinaba ni Leandro ang kanyang hinlalaki sa ibabaw ng enter key. Sa screen ng kanyang laptop, lumabas ang isang malaking dialog box na kulay dilaw. Transaction request. 200 million destination Sison and Fuentebella Holdings, Zurich branch. Status: awaiting final execution. Press confirm to proceed. Tumingin si Leandro kay Violeta, pagkatapos ay tumingin sa akin ng may ngiti ng isang taong naniniwal nang siya ang hari ng mundo. Paalam sa pera mo, Thalia. Pabulong niyang sabi, at ibinaba niya ang kanyang daliri sa keyboard. Ang pindot ng daliri ni Leandro ay hindi pinto patungo sa kayamanan.
kundi pinto ng kanyang sariling kulungan. Sa sandaling tumama ang kanyang hinlalaki sa enter key, hindi bumukas ang confirmation screen na kanyang hinihintay. Sa halip, ang malaking 85-inch monitor sa gitna ng boardroom, kasama ang lahat ng laptop ng mga kasapi ng Board of Directors, ay sabay-sabay na nagkulay pula. Isang matinding tunog ng alarma ang umalingaw-ngaw mula sa sound system ng silid. System Security Alert. Unauthorized wire transfer detected. Article 12 Emergency Security Hold activated. Transae blocked by Anti-Money Laundering Council. Bumagsak ang ngiti sa mukha ni Leandro. Mabilis niyang pinindot ang keyboard, pilit na sinusubukang i-cancel ang command, ngunit ang screen ay tuluyan ng nalock. Anong nangyayari? Ang sigaw ni Violeta habang tumatayo at pilit na inaagaw ang laptop ni Leandro. Anong ginawa mo, Leandro? Hindi ko alam! Ang pautal-utal na sagot ni Leandro. Ang kanyang mukha ay mabilis na nawala ng kulay. Ayaw gumana ng password ko. Bago pa man makapagsalita ang sinuman sa mga kasapi ng board, ang malaking monitor sa gitna ng silid ay nagbago ng screen. Isang audio waveform ang lumabas, at mula sa mga speaker ng boardroom, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Malinaw, mataas, at puno ng kawalan ng galang. Kailan ba tuloy ang papirmahin ng babaeng yon? Ang paglipat ng nahuling 50% ng voting shares, Violeta? Napakasakit na sa mata na makita ang mukha ng palengkera na yon sa mga pampublikong pagtitipon ng pamilya Fuentebella. Ang boses ni Doña Escolastica ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na sinundan ng sagot ni Violeta tungkol sa kanyang plano na ipatapon ako sa kulungan pagkatapos makuha ang lahat ng pera. Naniga si Doña Escolastica sa kaniyang upuan. Ang kaniyang pulang silk dress na kanina ay simbolo ng kaniyang tagumpay ay parang naging isang mabigat na kadena. Ang mga kasapi ng Board of Directors ay napatingin sa kanya ng may matinding panggigipit at galit. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang sahod na yan! Ang sigaw ng matanda habang pilit na itinuturo ang monitor gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ngunit bago pa man may makagalaw sa kanila, ang dalawang malaking pintong gawa sa mahogany ng boardroom ay malakas na nabuksan. 10 formal na opisyal ng National Bureau of Investigation, sa pamumuno ni Senior Agent Ramirez, ang mabilis na pumasok sa silid. Kasama nila ang 2 piskal mula sa Department of Justice at 3 miyembro ng media na may dalang mga kamera. Huwag kumilos ang sinuman! Ang malakas na utos ni Agent Ramirez habang inilalabas ang kanyang badge. Ako si Senior Agent Ramirez ng NBI Anti-Financial Crimes Division. Narito kami upang magsilbi ng mga formal na warrant of arrest. Ano? Ang sigaw ni Leandro habang tumatayo, pilit na humahakbang pabalik. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Ako ang acting president ng kumpanyang ito. Lumapit si Agent Ramirez kay Leandro at inilabas ang isang formal na dokumentong may tatak ng Korte Suprema. Leandro Fuentebella, inaresto ka sa ilalim ng kasong grand embezzlement, money laundering at corporate fraud batay sa formal na reklam ong inihay ng tagapagtatag at majority shareholder ng kumpanyang ito, si Ma'am Talia Montalban. Napatigil ang buon silid. Ibinaba ko ang aking mga kamay sa mesa. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan sa dulo ng mesa. Wala na ang nanginginig na babae. Wala na ang luhang hiram sa sakit. Tumayo ako ng tuwid, inayos ang aking damit at tinitigan ng pamilya Fuentebella gamit ang mga matang puno ng malamig na katarungan. Talia? Ang pautal-utal na tawag ni Leandro habang nakatitig sa akin. Anong ibig sabihin nito? Pinirmahan mo na ang papeles? Ang pinirmahan ko ngayong umaga. Ang mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng malinaw sa buong boardroom.
ay ang activation form ng Article 12, Emergency Biometric Authentication Clause. Sa sandaling pumasok ka sa server gamit ang aking ibinigay na signing credentials, ang sistema ay hindi naglipat ng pera sa Zurich. Ang ginawa nito ay ang pagpapadala ng iyong IP address, biometric log at buong transaction history direktang sa database ng NBI. Napahawak si Violeta sa gilid ng mesa, halos mahulog sa kanyang matataas na sapatos. Hindi ito maaari. Nakalak ang accounting system. Lumabas mula sa likod ng mga pulis si Mang Danilo. Inilabas niya ang kanyang master security key at itinapat sa monitor. "Nakalak po sa inyo, Ma'am Violeta," sabi ni Mang Danilo sa isang matatag na boses. "Ngunit ang lahat ng kopya ng mga peking invoice na pilit ninyong ipinagawa sa akin ay naisumit ko na sa NBI nung isang linggo pa." "Taksil!" ang sigaw ni Violeta habang susugurin sana si Danilo. Ngunit mabilis siyang hinawakan ng dalawang babaeng NBI agents at pinalagyan ng handcuffs ang kanyang mga pulso. Sa kabilang dulo ng mesa, si Casilda ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa pinto, pilit na lumalabas nang walang nakakapansin. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, huminto ang dalawang opisyal sa kanyang tapat. "Casilda Fuentebella?" tanong ng piskal. "Kasama ka rin sa warrant, batay sa kasong forgery at falsification of public documents ukol sa mga peking lagda na ibinigay mo sa tax audit?" Nang hina ang mga tuhod ni Casilda at napaupo siya sa sahig, umiiyak ng walang boses habang pinoposuan din ang kanyang mga kamay. At sa gitna ng lahat ng ito, si Doña Escolastica, ang matandang babae na dating nagmamalaki ng mataas na dugo. Ang babaeng pumatay sa mga pangarap ng aking ina at tumawag sa akin na palengkera ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Lumapit siya sa akin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na humahawak sa gilid ng aking damit. "Talia! Talia, pakiusap!" Ang pabulong niyang sigaw, may kasamang luha ng matinding takot at pahiya. "Huwag mong gawin ito sa amin. Ang pangalan ng pamilya Fuentebella. Masisira ang aming pangalan. Anong sasabihin ng alta sosyedad? Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Gagawin namin ang kahit ano." Tinitigan ko ang matandang babae. Tiningnan ko ang kanyang mga nanginginig na daliri na nakahawak sa aking damit. Dahan-dahan kong inalis ang kaniyang kamay mula sa aking tela. Isang malamig, ngunit pormal na pag-alis. "Kayo ang naglagay sa kanya dyan, Doña Escolastica." Sagot ko ng walang kurap. "At ang pangalan ng pamilya Fuentebella ay hindi ko sinira. Kayo mismo ang nagbenta nito sa halagang 200 milyong piso. Lumapit ang dalawang opisyal at inalalayan ang matanda patayo habang binabasa sa kanya ang kanyang mga karapatan. Inilabas ng mga pulis si Leandro. Ang kanyang Amerikana ay gulo-gulo, ang kanyang buhok ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga kamay ay nakatali sa kanyang likod ng bakal na posas. Nang makalapit siya sa pintuan ng boardroom kung saan nakatutok ang mga kamera ng media, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi, takot at pagmamakaawa. "Talia!" ang kaniyang sigaw habang pilit na kumakawala sa humahawak sa kanya. "Talia! Pamilya tayo! Patawarin mo ako! Mahal kita, Talia! Pakiusap, huwag mo akong iwan dito!" Tinitigan ko siya mula sa dulo ng mesa. Wala akong isinigaw. Wala akong itinapon. Tumayo lamang ako roon, ang tagapagtatag, ang tunay na may-ari, ang babaeng galing sa palengke na hindi kailanman lumuhod sa kanilang kasakiman. Isinara ng mga opisyal ang pinto ng boardroom at ang mga sigaw ni Leandro ay tuluyang nawala sa malayo. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang nasasaktan sila, kundi ang mabuhay ka ng masaya nang wala na sila.
Isang linggo pagkatapos ng mga kaganapan sa boardroom, ang pangalang Fuentebella ay naging simbolo ng pampublikong kahiya-hiya sa buong bansa. Ang mga balita sa telebisyon at mga pahayagan ay napuno ng mga ulat tungkol sa pagkahuli kina Leandro, Violeta at Doña Escolastica sa kasong pagnanakaw at pagmanipula ng pera ng kumpanya. Nakatayo ako sa loob ng kulungan sa Camp Crame. Sa kabilang dulo ng glass partition, pumasok si Leandro. Nakasuot siya ng kulay orange na damit ng preso. Ang kanyang buhok na dating maayos na nakatabi ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay payat at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nang makita niya ako, mabilis niyang hinawakan ng salamin gamit ang dalawa niyang kamay. Thalia! Ang kaniyang boses ay nanggagaling sa maliit na speaker sa pader, pabalik-balik at puno ng luha. Salamat at dumating ka. Alam kong hindi mo ako kayang tiisin. Tulungan mo ako rito pakiusap. Si Violeta ang nag-utos sa akin ng lahat. Si Mama ang nagpumilit na ilipat ang pera. Wala akong kasalanan, Thalia. Nalinlang lang ako. Tinitigan ko siya habang nagsasalita siya. Walang galit sa aking puso. Ang naroon lamang ay isang malalim na awa sa isang lalaking. Kailanman ay hindi natutong tumayo sa sarili niyang mga paa at maging responsabalo sa kanyang mga desisyon. Inilagay ko ang isang makapal na formal na dokumento sa ibabaw ng maliit na slot sa ibaba ng salamin. Ito ang formal na petisyon para sa annulment ng ating kasal, Leandro. Ang mahinahon kong sabi, ang aking boses ay malinaw at walang anumang panging inig. Inalis ko na rin ang iyong pangalan sa lahat ng mga ari-arian at ang mga utang na inipon ng pamilya mo ay mananatiling sa iyo lamang. Napatigil si Leandro. Napatingin siya sa dokumento at pagkatapos ay sa akin. Annulment? Thalia, wag mo namang gawin ito sa akin. Paano ako kapag nakalabas ako rito? Wala akong pera, wala akong bahay, wala akong trabaho. Asawa mo ako, Thalia. Naging asawa kita, Leandro. Sagot ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ngunit, pumatay ka sa tiwala ko. Binitawan mo ang aking kamay noon kailangan kita. At ibinenta mo ang alaala ng aking ina para sa kasing kahulugan ng yaman na hindi sayo. Patawarin mo ako. Ang mahinang iyak ni Leandro habang pilit na itinutuktok ang kanyang noo sa salamin. Patawarin mo ako, Thalia. Inilabas ko ang aking panulat at itinuro ang linya sa ibaba. Pirmahan mo na, Leandro, para matapos na ang kasalanang ito. Sa pamamagitan ng nanginginig niyang mga daliri, isinulat ni Leandro ang kanyang pangalan sa dokumento. Nang matapos siya, dahan-dahan kong kinuha ang papeles at inilagay sa aking bag. Inalis ko mula sa aking daliri ang aming simpleng gintong singsing sa kasal. Ang singsing na isinuot ko 10 taon na. Ang nakararaan ng buong puso kong pinaniwalaan ang kanyang mga pangako. Itinabi ko ito sa ibabaw ng mesa sa kanyang tapat. Iyan ang huling bagay na galing sa'yo, pabulong kong sabi. Isinasauli ko na. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto. Hindi na ako lumingon pa sa kanyang mga sigaw at pagmamakaawa. Pagkalabas ko ng presinto, nagmaneho ako patungo sa Forbes Park. Ang malaking mansyon ng mga Fuentebella ay nababalot na ngayon ng mga dilaw na tarpaulin mula sa bangko. Foreclosed property, property of the bank. Sa gilid ng kalsada sa labas ng gate, nakaupo si Doña Escolastica sa isang lumang plastik na upuan. Ang kanyang mga mamahaling damit ay napalitan ng simpleng duster at ang kanyang mga alahas ay wala na. Lahat ay nasamsam ng korte upang bayaran ang mga naipong utang. Ang matandang babae na dating nagmamalaki ng mataas na dugo ay nakatitig lamang sa sahig, umiiyak ng tahimik habang ang kanyang mga gamit ay isinasakay sa truck ng bangko. Hindi ako bumaba ng kotse. Hindi ko siya pinagtawanan. Tinitigan ko lamang siya mula sa malayo, isang larawan ng isang taong kinain ng sarili niyang kasakiman at pride.
Dumaan din ako sa tanggapan ng aking abogado upang ayusin ang kaso ni Mang Danilo. Dahil sa kanyang formal na pag-amin at patulong sa NBI upang mahuli sina Violeta, inirekomenda ng piskal ang isang pinalawig na probasyon ng walang kulong. Bukod dito, tinitiyak ng aking kumpanya na ang tulong pampinansyal para sa kanyang anak ay magpapatuloy hanggang sa tuluyang gumaling ang bata. Maraming salamat po, Ma'am Talia. Ang iyak ni Danilo habang hawak ang kamay ng kanyang anak sa loob ng opisina ng abogado. Hindi ko po nararapat ang kabutihan ninyo. Gawin mo ang tama para sa anak mo, Danilo. Sagot ko sa kanya. Iyon ang pinakamagandang bayad. 4:00 ng hapon nang makarating ako sa headquarters ng Montalban Supermart. Pumasok ako sa malaking glass door ng main lobby. Sa sandaling humakbang ako sa loob, ang lahat ng empleyado, mga cashier, mga nagtatrabaho sa accounting, mga janitor, at mga opisyal ng kumpanya ay sabay-sabay na tumayo mula sa kani-kanilang mga mesa. Isang malakas at mainit na palakpakan ang pumuno sa buong gusali. Tumingin ako sa kanila. Naroon ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga matang puno ng paggalang at langtin sa babaeng muling nagligtas sa kani-kanilang mga trabaho at kinabukasan. Bumiti ako. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa aking dibdib. Ang gabi ay natapos na, at ang umaga ay tuluyan ng dumating. Ang kayamanang hindi na ibabahagi sa kapwa ay isang walang kwentang korona. Isang buwan pagkatapos ng muling pagtataguyod ng Montalban Supermart, ang malaking convention hall sa ikalawang palapag ng aming headquarters ay napuno ng higit 300 mga manggagawa. Naroroon ang mga cashier na nagtatrabaho sa hating gabi, ang mga utility personnel na naglilinis ng mga pasilyo, ang mga merchandiser na nagbubuhat ng mga kahon, at ang mga lumang kasapi ng aming pamamahala. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, nakasuot ng simpleng puting blazer at skirt. Sa likod ko, sa malaking screen, nakasulat ang bagong motto ng kumpanya. Montalban Supermart, dangal, pawis at pamilya. Inilapit ko ang mikropono sa aking mga labi at tinitigan ang bawat mukhang nakatingin sa akin. 10 taon na ang nakararaan. Ang paona kong sabi, ang aking boses ay malinaw at umalingaw sa buong hall. Itinatag ko ang kumpanyang ito kasama ang aking yumao na ina mula sa isang maliit na pwesto sa palengke ng Rizal Avenue. Naniniwala kami na ang negosyo ay hindi ginawa upang payamanin lamang ang isang pamilya habang ang mga tunay na nagtatrabaho ay nananatiling hirap sa buhay. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang ipagpatuloy ang aking pahayag. Ayon sa formal na desisyon ng ating bagong board of directors ngayong umaga, pagpapatuloy ko. 20% ng kabuuang voting at profit shares ng Montalban Supermart ay permanenteng ililipat sa isang employee trust fund. Ang kita mula sa mga shares na ito ay direktang ipamamahagi bilang dagdag na bonus at tulong sa edukasyon ng mga anak ng ating mga rank and file employees taon-taon. Isang matinding sigawan at palakpakan ang sumabog sa buong hall. Ilang mga lumang cashier at utility staff ang napatayo at napayak sa matinding kagalakan. Tinawag ko sa entablado si Aling Maria, ang aming pinakamatandang utility worker na 5 taon nang naglilinis ng opisina. Siya ang taong lihim na nag-ingat ng backup server disk sa kanyang locker nung gabi na sinusubukan ni Violeta na burahin ng mga lumang file. Inabot ko sa kanya ang formal na certificate ng stock ownership. Salamat sa katapatan mo, Aling Maria. Ang kumpanyang ito ay nabubuhay dahil sa mga taong katulad mo. Maraming salamat po, Ma'am Talia. Ang iyak ng matanda habang niyayakap ako ng mahigpit. Makakapag-aral na po sa kolehiyo ang apo ko. Pagkatapos ng pagtitipon, nagmaneho ako patungo sa Rizal Avenue.
Nakatayo sa tapat ng 2 palapag na gusali ang aking bagong signage. Montalban Original Supermart and Community Center. Nabawi ko na ng buo ang pamagat ng lupa mula sa bangko. Ang pangalang Fuentebella ay tuluyan ng binura sa lahat ng mga legal na dokumento ng ari-ariyang ito. Dito sa unang gawaing ito, pumasok ako sa loob kung saan nakadisplay pa rin ang lumang timbangan ng isda at ang lumang wooden cash box ng aking ina. Sa gitna ng dingding ng tindahan, nakasabit ang isang malaking nakatagong litrato ng aking ina. Nakasalamin, nakasombrero ng buri, at may malaking ngiti habang humahawak sa isang timba ng sariwang paninda. Lumapit ako sa litrato. Hinaplos ko ang kahoy na frame gamit ang aking mga daliri. "Inay!" Pabulong kong sabi habang nakatitig sa kanyang mga mata. "Nabawi ko na po ang lahat. Ang pangalan mo, ang negosyo mo, at ang dangal na sinubukan nilang tapak-tapakan." Isang mahinang simoy ng hangin ang pumasok mula sa bukas na pinto ng palengke, na tila ba isang mainit na yakap ng isang inang nagmamalaki sa kanyang anak. Ngumiti ako. Ang babaeng galing sa palengke ay hindi lamang nakaligtas sa bagyo. Siya ang naging bagyo na pumatay sa kasakiman ng mga taong nag-akalang maaari silang bumili ng katarungan gamit ang pera ng iba. Ang isang babaeng marunong tumayo sa sariling paa ay hindi kailanman magiging alipin ng kahit sinong lalaki. 1 taon ang nakalipas. Ang umaga sa Rizal Avenue ay puno ng buhay. Ang mga ingay ng mga tricycle, ang sigaw ng mga nagtitinda ng sariwang isda, at ang amoy ng mainit na pandesal mula sa lumang panaderya ay sumasalubong sa bagong araw. Sa tapat ng Montalban Original Supermart, nakatayo ang isang malaking entablado na napapalamutian ng mga simpleng bulaklak. Ngayong araw, ang opisyal na paglulunsad ng Montalban Foundation for Women Entrepreneurs, isang pondo at programa na nagbibigay ng puhunan at pagsasanay sa negosyo para sa mga kababaihang nagmumula sa mahihirap na pamilya, mga solo parent, at mga babaeng nakaligtas sa marahas na tahanan. Umakyat ako sa entablado, sa gitna ng palakpakan ng igit 500 kababaihan mula sa iba't ibang barangay. Nakatayo ako roon, hindi bilang asawa ng isang Fuentebella at hindi bilang isang biktima ng pagnanakaw. Nakatayo ako roon bilang si Talia Montalban, anak ng isang matapat na nagtitinda sa palengke at isang babaeng nanalig sa sarili niyang lakas. Inilapit ko ang mikropono sa aking mga labi at numiti sa madla. "Marami sa atin," ang paona kong sabi. Ang tinuruan na ang pagiging mabuting babae ay nangangahulugan ng walang katapusang pagtitiis. Tinuruan tayo na kapag tayo ay pinalo, inalipusta, o binaliwala ng ating pamilya o ng ating asawa, kailangan nating manahimik upang mapanatili ang tinatawag nilang kapayapaan. Umihip ang mahinang hangin mula sa kalye, at ang lahat ay nakinig ng tahimik. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo ngayong araw, pagpapatuloy ko, ang kapayapaang nanggagaling sa pagpapaba sa sarili mong dangal ay hindi kapayapaan. Ito ay isang dahan-dahang pagpatay sa iyong kaluluwa. Ang pagmamahal ay may kasamang respeto. At kapag ang respeto ay nawala na, ang tanging natitirang obligasyon mo sa iyong sarili ay ang umalis at iligtas ang iyong buhay. Umapaw ang palakpakan at hiwayan mula sa mga kababaihan. Pagkatapos ng programa, habang bumababa ako sa entablado, isang batang babae na may hawak na maliit na tray ng sampaguita ang dahan-dahang lumapit sa akin. May mga sugat sa kanyang kamay mula sa pagtatrabaho sa kalsada, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at puno ng pag-asa. "Ma'am Thalia," pabulong niyang sabi habang inaabot sa akin ang isang maliit na kwintas ng sampaguita. "Nakikinig po ako sa inyo kanina. Dahil po sa inyo,
Hindi na po ako natatakot pumasok sa paaralan bukas. Gusto ko rin pong maging katulad ninyo balang araw. Yumuko ako at kinuha ang kwintas ng sampagwita. Isinuot ko ito sa aking leeg at inilagay ko ang aking dalawang kamay sa kanyang maliit na balikat. Huwag kang maging katulad ko, iha. Mahinahon kong sagot habang nakatitig sa kanyang mga mata. Maging mas magaling ka pa sa akin. Dahil walang sinuman sa mundong ito ang pwedeng magsabing hindi mo kaya dahil lamang sa kung saan ka nanggaling. Niyakap ako ng bata at sa sandali ngayon naramdaman ko ang buong kahulugan ng aking mga pinagdaanan. Ang bawat sakit, ang bawat luhang ibinuhos ko sa gitna ng kadiliman ay naging daan lamang upang maging isang ilaw para sa iba. Tumingin ako sa kalangitan ng Manila. Ang araw ay maliwanag na nakatitig sa akin. Wala na ang gabi, wala na ang mga kadena. Ako si Thalia Montalban at ang aking kwento ay hindi nagtapos sa sakit. Ito ay nagsimula sa aking muling pagbangon.